Amen. Salamat sa Diyos na buhay. Naranasan na naman natin ang kagalakan sa presensya ng Diyos. Amen. Sa kabila ng mga, kumisa nakaranas tayo ng mga kahirapan ng buhay, kabigatan, pero dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, nawawala yung mga bigat, yung mga lungkot, at ang pumapalit ay ang kagalakan nagmumula sa Diyos. Amen. Oras na naman, araw ng ating papasalamat sa Diyos na buhay, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos sa atin sa mga nakalipas na araw, nakalipas na linggo. Amen. At bago po tayo pasalamat sa Panginoon, ako po muna ay bumabati ng isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Amen. Ngayon po ay araw naman ang papasalamat po natin sa ating Panginoong Diyos na buhay sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Pinanyahan ko ang lahat na magkipagbukas po sa aklat po ng Lucas chapter 17 verse 11. Pababa po. Ang title po nito ay Pinagaling ang 10 Itungin. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 itugin. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sinigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila ay naglalakad, silang lahat ay gumaling. Amen. At luminis. Nang mapuna ng isa na siya ay magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa panan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba't 10 ang aking pinagaling at nilinis? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Wala bang magbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Napakabuti po ng Lord po. Alam niyo po sa buhay po natin, lalong-lalo na po na tayong lahat ay niligtas na ng Panginoon. Amen. Alam niyo po na bawat isa po sa atin ay hinahanapan ng Panginoon Jesus. Ng pasasalamat. Lahat tayo ay mayroong mga napagtagumpayan ng kalungkutan, mga bigat sa buhay. At ang ilan po sa atin ay mga pinagpala ng Diyos. Ang iba ay pinagaling. Amen. Ang mga nalulungkot ay binigyan ng kasayahan, kagalakan sa kanyang puso. Alam niyo po na ang lahat na yan ay inihintay ng Panginoon na siya ay pasalamatan. Wala ba daw ibang magbalik ng pasasalamat sa Diyos kundi yung isang dayuhan na yun? Alam niyo po tayong lahat na narito sa Jesus Malay, tayo po ay church. Tayo po ay bayan ng Diyos. Wala pong ibang dayuhan na maaaring magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay kundi tayo. Tayo na pinagaling, tayo na pinagtagumpay, tayo na binigyan ng kalayaan ng Diyos. At yan po ang hinihintay sa bawat isa po sa atin upang pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. At sa araw na ito, hinihintay na ng Panginoon kung sino po ang magpapasalamat sa Kanya. Ngayon po, unahin po natin dito sa mga lalaki. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Bruce Garrett. Siglaw. Pagpalang umaga po sa inyo lahat. Nais ko pong magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa kaganapan ng pag-alis nila Pastora at ng mga kasama, mga aking anak, na hilatid sila ng palad ng Panginoon ng matiwasay at walang problema. At isa pa po, ang kagalingan na binigay niya sa akin sa haba ng panahon, 2021, ako po yung nagpa-check up. At maganda naman po ang naging check up. Sa isang taon na po ang check up ko. Sa October 9 po ang balik ko sa heart center. Tinanong ko bakit gano'ng katagal. Wala ka naman higang
Kaya, labis-labis po ang pasalamat ko sa ating Panginoon sa kalakasan binigay niya sa akin. Kalakasan ng loob, kalakasan ng puso, na napagtagumpayan ko ang kalungkutan at sa paghahanap buhay ko, magang niya ibinibigay ang aking kalakasan na parang walang iniinda. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagkakalan. Amen. Si Lord, talagang ang Panginoon ay hindi nagkukulang sa lahat ng bagay, lalo na sa mga anak niyang lubos na sumansampalataya sa Kanya. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Sino pa po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Sister kami. Amen. Ayun. Sabi ko magpapatotoo ngayong linggo, parang minsan talaga yung kaaway, parang huwag ganun patotoo. Pero yung anak ko nagtaas ng kamay, kaya sabi ko, talagang magpapatotoo ako. Ayun, salamat po kasi sa buhay ko hindi ako pinababayaan ni Lord na lagi niya akong pinapaalalahanan sa mga bagay na yung mga pagkakamali, yung kakulangan natin sa Kanya. Sabi ko nga nung last na patotoo ko, 4 years na po akong walang work, pero talagang yung blessing sa akin ni Lord, talagang hindi napuputol hanggang sa last week, talagang sobrang lahat nawala. Yung mga bagay na nasasanay ka, na talagang sabi mo nga, hindi ka pababayaan ni Lord, biglang nawala. Tapos hanggang sa, mo yung natakot talaga ako kasi nakakatakot na magalit sa iyo ang Panginoon, sa totoo lang. So last week, gulong-gulong po ako na hindi ko maintindihan kung nasa na ba ako, hindi ko alam kung iniwan na ba ako ni Lord. Yung may ganun ka feeling kasi ipaparamdam talaga sa iyo ni Lord na kumbaga pagpapaalala na nawawala ka na, bumalik ka, gano'n. So ako gulong-gulong po ako hanggang sa, hindi ako tumitigil kasi sa totoo lang, pag may mga problema tayo, napakahirap pagpuri, napakahirap magdasal. Kasi parang yun yung way ng kaaway para ilayo ka kay Lord Ang lagi madali sa akin para magdasal at magpuri. Noong mga panahon na yun, sabi ko, bakit ganito ang hirap? Sabi ko, bakit? Hindi ko alam, pero sabi ko, hindi ko pwedeng pabayaan yung sarili ko na hindi ko papurihan ng Panginoon at magdasal kahit gaano pa kabigat. Sa umaga, yung gusto kong magdasal talagang, yung ang dami kong nararamdaman, gano'n. Tapos hanggang sa pinilit ko yung sarili ko, tapos last week, sabi nga ni Lord, magpuri ka lang. Hindi ko ma-explain ko paano niya sinabi sa akin na magpuri ka lang. Papurihan mo ako kahit ganyan ang nangyayari sa buhay mo ngayon. Papurihan mo ako kahit na pakiramdam mo nawawala ako. Kumbaga talagang, alam niyo yung may ganun yung feeling, talagang sundin niyo lang. Magpuri ka tapos kapag special number. Alam niyo po, sa gitna ng ganun ang nararanasan ko, na pinag-pray ko na sana maging matagumpay. At yun, this week, gusto ko pong ipagmulaki na talagang si Lord. Why? Talagang lahat ng nawala sa akin, galing niya. Lahat na hindi ko niya inasa, kumbaga acceptance. Sabi ko, Lord, kung hindi talaga para sa akin, wala pa akong magagawa ko. Kumbaga, unawain mo kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ni Lord. Talagang, ngayon, talagang sobrang blessed po ako. Sobrang hindi ko may paliwanag kung paano nangyari financially, emotionally. Lahat talagang binalik niya. Kasi sabi ni Lord, magtiwala ka lang. Huwag kang magpapadala sa kung anumang trials kasi yan parang tinuturuan lang tayo ni Lord at pinapalalahanan para bumalik sa Kanya. Yun lang. Salamat. Amen. Napakabuti po ng Diyos, sa buhay ni Sister Amen. Amen. Meron pa po isa. Palakpakan natin ang buhay natin sa buhay ni Brad Tumpong. Ito kami to. Ito amin. Yun. Yan kita. Tayo. Naman ta. I love you guys. Tanang po. Siya. At yan dito.
Tito Tonton, tayo po ng aming tulala, mahal naman ito si Arnel, ete, uulan, awan po, pati awan mabolo, sana, awan yan, awan po, tita. Amen. Grabe talaga kabutihan ng Lord, ano? Dito naman po tayo sa mga babae. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Sister Lole. Mapagpalang umaga po sa amin lahat. Magpapasalamat ko po yung kagabi po na naririto na po sa harapan. Tumawag po yung anak ko. Nagpapasama papuntang ospital kasi po nag-convulsion yung anak niya. Ngayon, dinaanan po nila ako rito kaya hindi po ako nakapag-ulit yung pag-isip. Ano po, dinala po namin sa Johnny. Kaso po, tinanggihan siya kasi walang pedya. Dinuro po kami sa Malolos or sa Pampanga. Sabi ko dun sa manugang ko, dalhin po namin sa Malolos na lang. Kasi may mga pedya po. Habang po paalis po kami papuntang Malolos, kaya po ang panalangin ko dahil po napakataas po ng lagnat ng bata. Nanginig na po sa sobrang taas po ng ng lagnat niya. Kaya napanay po ang panalangin ko habang pupunta po kami ng ospital. Pagdating po namin sa ospital, dami po ng bata na nandoon. Siyempre po pila-pila pa rin. Inantay po namin na ma-tignan yung ako po. Nung maanohan naman po, pinalaboratory tinignan po ang dugo. Kung ano po ang ano daw po positive scan. Baka kung daw nagkaroon ng hangin ng utak. Dahil sa habang mabuti ang Diyos, panalangin may walang naging diferensya at naging clear naman po ang resulta ng laboratory. Kaya laging pasalamat ko sa Diyos na buhay ko. Niligtas na po ang ako po dahil sobrang taas ng lagnat niya, nanginig na po siya at convulsion siya. Salamat sa Lord dahil hindi niya po kami pinabayaan. Kaya yan ka po sa kami. Amen. Talagang ang Diyos ko ay mabuti. Mag-isa na lang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay ni Sister Annabelle. Mapagpala po sa ating lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord. Grabe yung away, no? Grabe talaga si Saranas na kumilos. Kasi itong week na to, grabe yung pagsubok sa akin. Unang pagsubok sa anak ko. Alam niyo, nung nakakang Friday, hindi siya nakapag-fasting. Kasi nahihilo po siya, sumusuka. Tapos nang pinabukasan ko, tinala ko po siya kay Pastora. Bumaba po yung dugo niya, naging 85/50. Kailangan na naman po namin magagamot. Pero hindi po ako nangangamba. Hindi po ako nangangamba doon. Alam ko na nandiyan naman si Lord eh. Alam ko kaya. Ito na naman, kahapon lang, may pasubok na naman dumating sa buhay ko. Ang hirap na nilingkod yung anak ko kay Lord, na may kasama ka sa bahay na hindi ko alam masabing demonyo o ano. Kasi ang bigat na yung buhay ko. Iniisip ko nga kung paano kami makawala. Kung tutusin, kaya ko mag-isa, kaya ko sila. Pero ang iniisip ko, ayaw ko kasi naging broken family yung anak ko. Kasi naglingkod ka kay Lord, yung kasama mo iba din ang pinaglilingkuran. Kaya kahapon sinita ko siya. Kasi kahit sa kamag-anak ko, inaaway na ako sa mga pinapasa niya. Sabi ko, huwag ka nyo magpasa. Huwag mo nang gamitin ang Facebook ko. Hayaan mo na yung Facebook mo. Ang sagot niya sa akin, bakit hindi naman masama yung pinapasa ko?
anong gusto nila iskandal? Sabi ko, hindi sinasabing ganun. Iba ang paniniwala mo, iba ang paniniwala ng tao. Kasi ayaw Facebook ko yun eh. Ayaw kong nasasaktan ako. Ako ang nasasaktan kasi ako ang tinitira. Hindi naman siya. Tapos ang sabi niya, kasi inuutusan ka ng demonyo. Ano? Sinong demonyo? Sinong inuutusan ka ng Satanas? Sabi ko, walang nag-utos sa akin. Ngayon, in the first time, sa tagal ng panahon na lagi kami nag-aaway, kahapon ko lang naramdaman yung sakit kasi alam niyo kung bakit. Pati anak ko, lumaban sa ama niya. Pati anak ko sumagot. Kaya ang sakit lang kasi hindi ko tinuro sa kanya yun. Pero sa sobrang puno na niya, nakapagsalita siya, tama na. Lagi ka na lang ganyan. Tuwing umaga, lagi ka na lang. Wala namang nag-aano sa'yo. Lagi mong dinadahilan ang charge. Wala namang umaano sa'yo. Wala namang lumalaban. Ay doon po ako nasaktan. Kaya sabi ko nga, nakapag-isip po ako kung paano kami umalis. Kasi isa pa po, gusto kong iiwas yung anak ko. Kasi ayaw ko po yung maano siya sa landas na baka bigla siyang mawala. Kaya yun po ang napakasakit na ibinigay sa akin. Kaya sabi ko, kaya ko to. Sabi ko nga, Lord, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng sign, bigyan mo ko ng way kung paano ko iwanan itong pamilya na to. Kasi wala naman ako naman lahat eh. Sabi ko, Lord, ako lahat na gumastos. Ako lahat na kumikita. Para ano pa kung bakit ako nanatili dito. Sabi ko, ayaw ko pong maalis yung anak ko sa'yo. Kasi, ang bigat na dinadala ko. Yun lang po. Amen. Huwag tayong malungkot. Amen. Talagang kasama niya sa buhay dahil sa pagsunod sa Panginoon, hindi po masaya. Lagi na pinaalala sa atin kung tayo nababasa ng Biblia, no? Sabi ng Bible sa John 16:33, pinakauna ng Lord niya sa atin, daranas tayo ng mga bigat, mga pag-uusig. Amen. Pero magpakatatag kayo sa atin ng Diyos. Amen. Magpakatatag at hindi solusyon ang lumayo sa Panginoon. Amen. Kasi kung lalayo ka sa Diyos, binubuli ka ni Satan, sino tutulong sa iyo? Si Satan? Hindi. Wala po si Satan, mas lalo pa niyang iluluhog sa kahirapan. At hindi maganda ang magiging buhay. Bagkos, ipagkatiwala mo sa Diyos, sabi ng aklat ng mga awit, chapter 55, verse 22, ilaga kayawi ang inyong suliranin, alalayang kat ipagtatanggol rin, ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ipalaga lang kayawi. Ang Diyos, sunuportin po tayo. Ipagkatiwala sa Diyos. At huwag kang gaganti dahil mawalan ng gagawin ang Diyos. At kung ikaw ang gagawa ng gagawin ng Diyos, hindi mo kaya yun. Ang kaaway mo ay hindi nakikita. Pero kung ang Diyos, ang ibigay mo sa Diyos, ang Diyos ang lalaban, tiyak ang tagumpay mo. Amen. Lagi naman tayo binibigyan ng Diyos. Last verse na lang po. Ano po? Sabi ng Marcos, no, 16:17, binigyan na tayo ng kapangyarihan. No? Para mayroon po tayong paglaban, no, sa mga demonyo. Makapagpalayas ng mga demonyo. Gamitin natin ang authority para na ibinigay sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos. Gamitin natin, huwag po siyang patulugin. Paano mahayag ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi natin gagamitin ang kapangyarihan na ibinigay ng Lord sa atin? At kung tayo may bagabag at tayo may mga sakit, tawagin natin ang mga pinuno ng iglesia. Ipananalangin ng pinuno ng iglesia, may sakit, ito'y pagagaling ng Panginoon. Amen. At ibigay yung kalakasan muli sa may sakit. Amen. Yan po last verse natin sa Filipos. Amen. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos. No, ang lahat po na magpasalamat sa sunod lang po. At next na po aking magpasalamat, siyempre. Ako rin pa na magpasalamat sa Diyos na buhay na kailanman na hindi po napapabaya ang Panginoon. Bagamat nakalipas na araw, ako po ay medyo kinapos sa pinansyal. No, hindi nga ako nakapagbigay ng paulinika. Pero alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Sabi ng awit 53, hindi ako magkukulang. Gumamit, may pa ang Lord, no, ng mga tao na nagbigay ng pinisya. Grabe sa Lord. At hindi ko na kasasabi kung sino kasi ang Diyos ko magpapala sa kanila. Napakabuti ng Panginoon. Amen.